Handa mo bang harapin lahat-lahat, makuha lang muli ang totoong sayo? Bida sa kwentong to ang isang inang si Grace na hindi lamang ninakawan ng anak, hinulog din sa hagdan at tinapunan ng asido sa muka. At sa tulong ng isang surgeon ay magagawang makabangon muli ni Grace sa loob ng 1 taon na pagkakakomatos. Tunghayan ang nakakaintrigang mga paghihiganti ng bida sa mga kalaban niya at kung paano niya ulit nakuha ang totoong sa kanya. Ang sabi nga ng nakakarami, kunin mo na ang lahat, huwag lang ang anak ko. Yun ang katagarang isang inang handang gawin ng lahat, maprotektahan lamang ang kanyang anak. Pero paano kung ang mismong pinagkakatiwalaan mo ay siya palang nanakawin ng pinakamamahal mong anak? Handa mo bang harapin lahat para sa ikabubuti ng anak mo? Ang bida sa kwentong to ay pinangalan ng Grace Enrique. Lumaki siyang puno ng pagmamahal ng mga magulang at mga kakilala. Mayaman ang pamilyang Enrique at bilang nag-iisang anak ay sa kanya napunta lahat ng yaman nito. Kung ikukumpara ang buhay ni Grace sa isang teleserye, ay tila isa siyang prinsesa, lalo na nang makilala niya ang kanyang asawang si Robert na kalaunay binayaan sila ng batang lalaki at 9 months pregnant na ngayon si Grace. Ang bigat na ni baby. Hinay-hinay lang, mahal. Inalalayan ni Robert ang asawa upang makaupo ito sa malambot nilang sofa dahil kakatapos lamang ng kanilang check-up sa ospital. Ano nga bang sabi ng doktor? Malapit na ang labor mo, kaya kailangan mo magpahinga. Huwag ka munang lumabas-labas, mahal. Oo na, pero gusto ko talagang tingnan yung mga bulaklak sa labas eh. Araw-araw kong ginagawa eh. Huwag na muna, mahal. Sinabihan ka ng doktor na konting tiis na lang at lalabas na si baby. Kaya dito ka muna sa bahay pansamantala. Ngumiti na lang bilang sagot si Grace dahil naglilihi talaga siya sa bulaklak mula sa malaking hardin nila. Pero ang suggestion ng doktor ay kailangan niyang magpahinga palagi sa loob ng bahay. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang may mag-doorbell at nang buksan yun ni Robert ay nakangiting bumungad sa kanila ang pinsan ni Grace na walang iba kundi si Annalisa. Grace! Tumatakbong nakangiti si Annalisa palapit sa matalik niyang pinsan. Annalisa! Mabuti't bumisita ka rito. Namiss ka na ni baby. Naku, sorry baby ha. Medyo natagalan si tita bago muling nakabisita rito. Sana okay ka lang dyan ha. Ganoon kalapit ang dalawa sa isa't isa. Si Annalisa, ang kababata niyang kaibigang pinsan niya. Bridesmaid niya rin to sa kasal nilang dalawa ni Robert at siya rin ang kauna-unahang taong pinagsabihan ni Grace na buntis siya. At ngayon siya ang unang ninang ng magiging anak nila. Excited na akong makita si baby. Ano kayong ipapangalan niyo sa kanya? Napag-isipan namin ni Robert noon na kapag babae, Colleen ang pangalan at kapag lalaki naman, Michael. Pero gusto naming dalawa ang parehong pangalan kaya naisipan naming Michael Colleen ang ipapangalan namin sa kanya. Short for Miko. Ang cute naman. Oo nga pala, kukuha muna ako ng makakain sa kusina ha. Umalis na muna si Robert habang sina Annalisa at Grace naman ay pinagpatuloy ang pag-uusap. Pero maya't maya ang tingin ni Annalisa sa naglalakad paalis na si Robert. Grace, CR muna ako ha. Kanina pa ako ihing-ihi. Oo naman, nasa tabi ng kusina yung CR. Okay, balik lang ako. Mabilis na tumakbo paalis si Annalisa at nang marating ang kusina kung nasa nakatalikod si Robert habang hinahandang makakain ay biglaan niya itong niyakap. I miss you, babe. Annalisa? Shh! Ano ka ba? Baka makita tayong dalawa ni Grace. Saglit lang naman. Namiss lang talaga kita eh. Ay, sige na nga. Yumakap pabalik si Robert at naghalikan pa talagang dalawa bago kumalas siya kapani at umastang walang nangyari. Yun ang madilim na sikreto ni Robert at Annalisa sa walang kaalam-alam na si Grace. Iyon ang totoo sa likod ng mag-asawang Grace at Robert at higit pa ron ay may relasyon ng namamagitan sa dalawa bago pa ikasal
sina Robert at Grace. Pero bakit kaya pinagpatuloy pa rin ni Robert na pakasalan niya si Grace? Iyon ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa yamang meron ng pamilyang Enrique. Dahil malaking makukuhang share ni Robert kapag pinakasalan niya si Grace. Hindi lang yan, si Annalisa ay meron na talagang inggit sa puso nito noon pa lamang na bata pa sila. Lalo pat halos lahat ng atensyon ay napupunta kay Grace. Kaya doon nagsimulang magtanim ng galit at inggit si Annalisa sa mismong pinsan niya. At umabot sa puntong pati ang asawa nito ay inagaw niya. Walang kaalam-alam ang kawawang si Grace na niloloko na pala siya ng 2 taong pinagkakatiwalaan niya. Tuloy na ba talagang hindi malaman ni Grace ang nakakadiring panloloko ng mga taong malapit sa kanya? Lumipas ang 1 linggo ay lumabas na ang mga senyales na malapit ang mga anak si Grace, kaya dinala na siya sa isang private hospital upang doon isagawa ang panganganak. Nandun din ang kanyang mga magulang na todo suporta sa anak, kaya dahil doon ay mas nainggit si Annalisa sa mga nakita dahil sa pagmamahal ng mga magulang na wala siya. Umuwi na muna ang mga magulang ni Grace at nagpaalam na rin si Annalisa habang si Robert ay lalabas daw muna saglit. Pero habang nagpapahinga si Grace, ay nakaramdam siya ng gutom, kaya lumabas siya ng kwarto at naisipang hanapin si Robert upang utusan tong bilhan siya ng makakain. Robert? Tahimik na ang hallway ng ospital. Iilan lang ang mga taong naroroon at busy rin ang mga nurses. Habang naglalakad, ay may muntik na ring mabangga si Grace at ito ay isang doktor. Oh, I'm so sorry. Matangkad at maamo ang mukha nito. Hindi rin maitatangging kagapuhang taglay ng doktor. Excuse me, Doc. May nakita po ba kayong lalaki na ganito katangkad? Nakasuot po siya ng blue na polo? Sa tingin ko, nakita ko siya palabas ng ospital. Thank you so much, Doc. Teka lang, miss. Sure po ba kayong okay lang sa inyong maglakad mag-isa? Yes, Doc. Kaya ko naman po. Maraming salamat. Naglakad na pala yung dalawa sa isa't isa. Pero ang hindi akalain ni Grace na ang doktor pala na yon ay magiging isa sa malaking parte ng kanyang buhay sa hinaharap. Sa tingin ninyo, ano kaya ang magiging dahilan ng muling pagkikita ng dalawa? At sino kaya ang doktor na yon? Nakalabas na nga si Grace at kaagad ang nahagilap si Robert na pabalik ng sasakyan, kaya pangiti siyang naglakad papunta roon. Nagtago pa siya para sana takutin si Robert na sumakay na ng sasakyan. Pero ang hindi inaasahan ni Grace ay siya pala mismong magugulat sa makikita niya. Ang tagal mo namang nakalabas. Kanina pa ako naghihintay rito, babe. Sorry na. Masyado kasing maraming utos tong si Grace. So, saan tayo kakain? Gusto kong kumain ng freshly cooked tilapia ngayong gabi. Oh, sige. Pupunta tayo roon. Thank you, babe. Mwah! Tila nang hina ang mga tuhod ni Grace nang makita ang mismong pinsan at asawa niyang naghalikan sa mismong sasakyan pa talaga ni Robert na niregalo mismo ni Grace noon. Tila hinay-hinay gumuho ang mundo niya sa mga nakita habang patuloy na tumutulo sa kanyang mga mata ang kanyang mga luha. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong bigyan ng makakain si Grace. Ay, ano ba yan? Saglit lang, babe, ha? Babalik ako. Promise. Dalian mo, ha? Kaagad nagtago muli si Grace nang lumabas ng sasakyan si Robert na tumakbo pabalik ng ospital. Si Grace naman ay tila nag-apoy na sa galit at akmang haharapin sana si Annalisa, pero may tinawagan to, kaya naisipan ni Grace na makinig muna. Nasaan na ba kayo? Papunta na po kami, madam. Aba, bakit ang tagal? Kapag talaga palpak ang plano, patay talaga kayo sa akin. Makakaasa po kayo, madam. Siguraduhin niyo lang na hindi palpak ang plano, ha? At sa mismong oras na lalabas ang sanggol, kunin niyo agad ang hindi niya nalalaman. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, madam. Oh, bilisan niyo na! Napatakip ng bibig si Grace sa gulat nang marinig ang lahat ng masasamang plano ni Annalisa laban sa kanya.
Gusto sanang tawagan ni Grace ang mga magulang at mga pulis. Pero minamalas nga naman siya. Naiwan niya pala ang phone niya sa loob ng kwarto, kaya dali-dali siyang naglakad ng patago upang bumalik sa loob ng ospital. Pero biglang sumakit ang kanyang tiyan. Aray! Ang sakit! Higit pa roon ay lumabas na ang tubig ni Grace. Hudyat ng mga nganak na to. Hindi! Huwag muna! Aray! Dahil sa malakas ang sigaw, ay may nakapansing mga pasyente sa kanya na tumawag agad ng mga nurse at kaagad siyang natulungan. Hindi ba ako pwedeng manganak? Kailangan kong tumawag ng pulis. Kailangan kong tawagan si na mama. Ma'am, kumalma po muna kayo. Manganganak na ho kayo. Nakakita na po namin ang ulo ng sanggol. Patuloy na umiiling si Grace dahil hindi pa siya handang ilabas ang sanggol. Lalo pat may masamang balak si Annalisa. Kasabay din doon ay ang pagdating mismo ni Robert. At nang makita ni Grace ang pagmumukha ng asawa, ay tanging pag-iwas na lamang ng kanyang tingin kahit gusto nitong paghampasin at pagsampalin. Pero tila nang wala lahat ng kanyang lakas sa panganganak at ang tanging kailangan niyang gawin ngayon ay sumigaw at ibigay lahat ng lakas upang mailabas ang sanggol. Maya-maya pa'y maririnig na ang iyak ng sanggol na kahit sa kalagitnaan ng lahat ng problemang nasaksihan niya, ay tila na wala lahat ng to at napalitan ng saya ng marinig ang iyak ng anak. At gustuhin man ni Grace sa makita at mahagka ng anak, ay kusang nawalan siya ng malay. Pero nagising din siya ilang minuto lang. Wala na ang mga doktor at katabi niya na ngayon ang natutulog na sanggol habang nasa gilid naman niya si Robert na nakatulog din sa upuan nito. Gustuhin man ni Grace na kausapin ang asawa patungkol sa nasaksihan niya, ay mas pinili niyang tumayo at maglakad palabas ng kwarto upang itakas mismo ang anak mula kay Annalisa at kay Robert. Nanginginig at pagod ang katawan ni Grace pero sa anak ay gagawin niya lahat, wag lamang makuha sa mga kamay ni Annalisa ang sanggol. Kinonta kaagad ni Grace ang ina nito at maya-maya pa'y may sumagot din. Mama, pumunta po kayo rito sa ospital ngayon na. Grace, nabalitaan na namin. Pupunta na kami dyan. Ma, may kailangan ho kayong malaman. May gustong kumuha sa anak ko. Kailangan ng tawagan ng mga pulis ngayon dahil... Grace, anak? Hindi kita marinig. Choppy ka, anak. Hello? Ma? Ma, naririnig niyo po ba ako? Anak? Hindi kita marinig. Hindi to pwedeng mangyari. Ma, kailangan yung tumawag ng pulis. May balak kunin na Annalisa ang anak ko. Sa hindi inaasahan ni Grace, ay may biglaang humablot ng kanyang cellphone at nang makita kung sino yun, ay ganoon na lamang ang pagkagulat niya at umapaw ang galit nito. Annalisa, akin na yung phone ko. Ibalik mo sa akin yan. Sabi ko na nga ba? Malalaman mong mga plano ko. Pero di bali na. Nangyari naman at mabuting nanganak ka na rin bago mo ako maisumbong sa mga pulis. Annalisa, anong problema mo? Bakit mo ginagawa to? Ay, wala ka nga talagang ideya, Grace. Kasi busy kang atupagin ng mga tao sa paligid mo. Alam mo ba noon pa lang? Inggit na ako sa'yo. Halos kasi lahat ng atensyon ay napupunta mismo sa'yo. Habang ako, nasa gilid lang. At wala man lamang nagmamahal sa akin. Annalisa, anong pinagsasabi mo? Mahal ka namin ng pamilya mo. Oo, alam naming magkulang ang mga magulang mo sa'yo. Pero hindi kami nagkulang na alagaan ka. Nandito kami, ni na mama at papa. Mahal ka namin, Annalisa. Liar! You're such a liar, Grace. Huwag mo kong kaawaan ngayon. Dahil alam kong nagdadrama ka lang. Tatawag ka na nga ng pulis para isumbong ako, di ba? Annalisa, pag-usapan natin to, please. Pangako maiintindihan kita. Please, huwag mong gawin ang mga binabalak mo. Hindi mo na mababagong desisyon ko, Grace. Buong-buo ng desisyon ko. Kung ganon, sa'yo na si Robert. Sayong-sayo na siya, Annalisa. Pero please, huwag lang ang anak ko. Pasensya ka na. Pero hindi sapat si Robert
para makuha ko lahat ng gusto ko. Dahil pati ang sanggol na yan ay ang ninanais kong mapasa akin. Kasabay doon ang pagdating ng mga tauhan ni Annalisa. Malalaki ang mga pangangatawan nito at nakakatakot ang mga itsura. Ibigay mo na ang bata, Grace. Hindi ko siya hahayaang makuha mo. Anak ko siya at akin lang siya. Pwes, hetong sayo. Hawak-hawak ang malaking garapon ni Annalisa na naglalaman ng asido ay itinapon niya yon sa mismong mukha ni Grace dahilan ng pagsigaw niya sa sakit at hapdi. Dahil doon ay lumog ang kapit ni Grace sa sanggol niyang hawak kaya kinuha ni Annalisa ang tiyempong yon upang kunin ang sanggol at dahil malapit sa hagdan si Grace, doon pumasok ang isa pang masamang plano ni Annalisa. Sana hindi ka na magising pa, Grace. Sinipa niya ang kanyang pinsan at diretso itong nahulog sa mataas sa palapag ng hagdan at tumama ang ulo nito sa bakal at diretsyong umapaw ang dugo sa sahig. Anak ko. Bago pa tuluyang nawalan ng malay si Grace, ay huli niyang nakita ang sanggol nito na hawak ni Annalisa at doon na umitim ang buong paligid niya. Lumipas ang isang linggo, tila nang lumuong buong pamilyang Enrique sa kanilang nabalitaan nang dahil pumanaw na si Grace. Sa doktor na umasikaso sa kanya ay diniretso ang kanyang katawan sa cremation at tanging abo na lamang na iwan ng pamilyang Enrique sa pinakamamahal nilang anak na si Grace. Ang naging resulta rin ng mismong test ay suicide ang pagkamatay ni Grace at sa mismong araw ng libing nito ay tila umuulan na ng luha dahil hindi nila aakalaing mawawala na ng tuluyan ang mapagmahal at masayahing si Grace. Sa kabilang banda ay halos tumabas ang mga mata ni Annalisa sa pag-iyak habang yakap-yakap ang sanggol at walang may alam na siya pala mismo ang suspect sa nangyari. Grace is my best friend. She's not just my cousin. She's someone who I can run to every time I needed someone. Grace, I love you so much. Mahal na mahal ka namin ng anak mo. And don't worry, I will do my best to take care of your child. Ako mismong mag-aalaga sa kanya at magiging ina niya. Kahit wala ka na. Iyon ang huling mga salita ni Annalisa sa harap ng pamilyang Enrique. At walang ni isang may alam na drama lang palang lahat ng yun. Naging konklusyon sa utak ng pamilyang Enrique na wala na nga talaga si Grace. Tuloy na nga ba talagang pumanaw si Grace o baka gawa-gawa lamang ang kanyang pagkamatay? Alin nga ba sa dalawa ang totoo? Iyon ang hindi alam ng lahat dahil lumipas ang isang taon, isang babae ang nagising mula sa comatose at yun ay walang iba kundi si Grace. Dahil ang totoo, may isang taong tumulong sa kanya sa mismong oras na nahulog siya sa hagdan. Nasaan ako? Anak? Luminga-lingas sa paligid si Grace. Walang tao roon, pero kumpleto ang medical equipment sa tabi niya na tila nasa loob siya ng isang ospital pero mahahalatang isa itong buong kwarto. Walang lakas ang katawan ni Grace kaya tanging nagawa niya lang ay umupo sa kama at nang humarap siya sa kanang bahagi ay isang malaking salamin ang naroroon at nakikita niya ngayon ang kanyang refleksyon. Napahawak siya kagad sa kanyang mga pisngi at sa buong mukha. Pumikit pa siya saglit dahil akala niya ay nananaginip lamang siya. Pero hindi. Totoong mundo ito. Sino ako? Sinong mukha to? Tulong! Napasigaw sa takot si Grace dahil lang siya'y humarap sa salamin ay hindi niya mahagilap ang kanyang pagmumuka. At mas napasigaw si Grace nang hindi nga talaga siya nananaginip. Ibang mukha nga talaga ang nakikita niya sa mismong salamin. Kasabay din doon ang pagpasok ng isang lalaking matangkad at may maamong muka. Sa wakas, gising ka na. Kaagad niyang nilapitan si Grace na tila nakakita pa rin ng multo. Nabutit normal naman ang vitals mo, pero kailangan mo pang magpahinga at kumalma. Tumaas ang dugo mo ngayon lang, kaya humiga ka na muna.
Pero hindi natuloy ng mga sasabihin pa sana nito nang tutukan ni Grace ang maliit na kutsilyo na nahanap niya sa maliit na mesa sa tabi. Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Anong ginawa mo? Bakit? Bakit nag-iba ang mukha ko? Ibaba mo muna yung kutsilyo. Sasabihin ko sa iyo lahat-lahat. Sabihin mo na ngayon kung sino ka. Dahil hindi talaga ako magdadalong isip na itutok sa'yo. Okay. Ako si Philip Silvestre Bonavisto. Isa akong surgeon sa mismong ospital kung saan mo pinanganak ang sanggol mo. Nagkita na tayo noon. Muntik na kitang nabangga nung gabing yun. At ako rin mismong gumamot sa lahat ng natamo mong sugat. Pati na rin ang pagkasunog ng mukha mo dahil sa asido. Tuluyang natigilan si Grace sa mga narinig dahil lahat ng to ay naaalala niya. Siya ang mismong doktor na tinanungan niya kung nakita niya ba si Robert nung gabing yun. Bakit ako nandito? Nasaan ako ngayon? Kasalukuyan kang nasa bahay ko. Sa mismong malit kong klinik ng aking bahay. Dahil 1 taon ka ng comatose. 1 taon ang lumipas? Gano'n na nga. Kung gano'n, ano ang nangyari? Bakit hindi ko na nakikita ang sarili ko sa salamin? Umupo sa katabing upuan si Philip at tila nahihirapang sabihin kay Grace ang totoo. Pero maya-maya pa ay sinabi niya rin to. Dahil sa asidong tumama sa buong mukha mo, ay nasunog to at mahirap nang ibalik sa dati. Kaya ang ginawa mo gumawa ka ng bagong mukha ko? Hindi lamang bagong mukha. Yan ang mukha ng taong hindi ko makakalimutan. Inabot ni Philip ang isang larawan mula sa kanyang bulsa. Kinuha naman to ni Grace at ang makitang mukha ng babaeng naroon ay parehong-pareho to ng mukha niya ngayon. Ibig mong sabihin? Ang mukhang meron ka ngayon ay mismong mukha ng pumano kong asawa. Alam kong mahirap sa iyong maintindihan ng lahat ng to. Pero hindi ko lamang to ginawa para sa sarili kong kaligayahan. Kung ganun, bakit? Bakit mukha pa mismo ng pumano mong asawa? Aray! Napangiwi sa sakit si Grace nang biglang sumakit ang kanyang ulo. Hindi ka pa tuluyang gumagaling, Grace. Kailangan mo pang magpahinga. Dahil sa dinami-raming iniisip ni Grace, ay hindi niya na alam ang gagawin, kaya sumakit muli ang kanyang ulo. Alam kong masyadong mahirap intindihin ang mga nangyayari at mga naging desisyon ko, pero kapag narinig mo nang naging dahilan kung bakit, sana'y maintindihan mo. Pero sa ngayon, iiwan muna kita rito dahil alam kong gusto mo munang mapag-isa. Inayos ni Philip ang higaan ni Grace bago naglakad paalis. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ng kwarto, ay nagsalita si Grace. May alam ka ba kung nasa ng anak ko? Sa dinami-raming pag-aalala at katanungan sa kanyang isipan, ay mas pinili niyang kumalma at tanungin si Philip kung nasa ng kanyang anak. Hawak siya ngayon sa tingin ko pinsan mo. Si Annalisa. Tama, siya nga. At sa loob ng 1 taon, maraming nangyari at balitang nakalap ko. Pero hindi ko pwedeng sabihin to sa'yo ngayon dahil baka lumala lang ang sugat mo sa ulo. Kaya sana magpahinga ka muna ngayon. Gustuhin man ni Grace malaman ang kalagayan ng anak niya, ay mas pinili niya munang magpahinga dahil ayaw niya nang muling bumalik sa pagkakoma. Kapag gumaling na ako, sabihin mo sa akin lahat-lahat. Makakaasa ka. Ano pa kaya ang mga nangyari sa loob ng 1 taon? Makakaya nga bang tagapin ni Grace sa lahat-lahat ng mga sasabihin ni Philip? Lumipas ang 1 linggo, ay successful ang naging recovery ni Grace. Isa nga talaga siyang swerteng survivor sa pagkakoma at dala ng malakas siyang sistema sa katawan ay gumaling siya kaagad. Hindi na kailangan pa ng ilang buwan na rehabilitation. Sa 1 mes ay magharap ang 2 nakaupo. Ngayon ang araw na sasabihin na lahat ni Philip ang mga balita patungkol sa nangyari sa loob ng 1 taon. At si Philip na bilang doktor ay kailangan niyang panatilihin ang pagiging kalmado ni Grace, kaya formal ngayon ang pag-uusap nila. Sabihin mo sa akin kung handa ka na, Grace. Naglabas muna ng mabigat na buntong hininga bago sumang-ayon si Grace.
Magsisimula ako sa gabi ng nangyaring aksidente. Madaling araw na yon. Tahimik ang buong ospital pero habang naglalakad ako palabas, nasana'y narinig ko ang boses mo. Sumisigaw ka, kaya bumalik ako at nasiksihan ko na lang nahulog ka na sa hagdan at sunog ng mukha mo sa asido. Alalang-alala pa ni Grace ang hapdi ng kanyang naramdaman nung araw na yon at tila bumabalik ng sakit sa pakiramdam. Grace, ayos ka lang? Mas mabuting wag na muna nating ipagpatuloy. Hindi. Kaya ko to. Sinusubukan kong labanan ng trauma ko. Kakayanin ko to. Kagad kitang nilapitan at naramdamang may pulso ka pa. Pero nang marinig ko ang mga pag-uusap sa may hagdan na kukunin ng katawan mo at ililibing ng buhay, ay kagad kitang tinulungan at tinago. Nagsinungaling ako sa pamilya mo. Mas pinili kong sabihing patay ka na at kailangan mo nang i-cremate dahil ang babaeng nagtulak sa'yo sa hagdan ay patuloy pa rin hinahanap at ayokong malaman niya mismo na buhay ka pa. Kung ganun, patay na ako sa mga mata ng mga magulang ko. Ganun na nga. Planado na ng babaeng yun ang lahat. Deleted na ang CCTV footage at wala ni isang bahay ng footprint at fingerprint ang mahanap sa pinsan mo sa mismong insidente. Kung ganun, plano niya pala talagang gawin sa akin yun noon pa lang. Ganun na nga. Hindi lang yan. Sa mismong libing mo, halos magkandarapan na siya sa pag-iyak. Hindi lang yun. Dahil lumipas ang 2 buwan, ikinasal siya sa mismong asawa mo. Hindi na nagulat si Grace. Alam niyang mangyayari yun at wala na siyang pake dahil simula nung araw na nahuli niya sina Robert at Annalisa ay buo na ang desisyon niyang pakawalan ng asawa. Pero ang makitang pati ang anak niya ninakaw, ibang usapan na yun para kay Grace. Paanong anak ko? Kamusta siya? Pinapakain ba siya nila ng maayos? Base sa mga nakalap kong impormasyon, malusog na bata si Miko. Hato siya ngayon. Naku, ganoon na lamang ang paglambot ng puso ni Grace nang makitang malaki na ang kanyang anak, kaya hindi na nga niya napigilang maluha. Gusto ko siyang makuha ulit. Kukunin ko ang anak ko sa kamay ni Annalisa. Hindi ko hahayaang lalaking anak kong malayo ang totoo niyang ina. Philip, nagmamakaawa ako. Please tulungan mo ako. Kulang na lang ay lumuhod si Grace sa harap ng doktor na desperada na talaga tong maisalba ang anak sa kamay ng bruhang si Annalisa. Simula nung gabing yun hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka, Grace. At ngayong maayos ka na, mas hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka pa. Pero may kondisyon ang lahat ng to. Kaya sana maintindihan mo. Ano? Gagawin ko lahat. Kahit anong ipagawa mo gagawin ko. Makuha ko lang anak ko. Magpanggap kang asawa ko sa loob ng 5 buwan. Sa mga buwang yun ay ikaw ang asawa kong si Catherine. Sige, ako ang magiging asawa mo sa loob ng 5 buwan. At sa mga buwan ding yun, tutulungan mo kung may paghiganti ang mga ginawa nila sa akin at kukunin ko ang anak ko mula sa kanila. Sang-ayon silang pareho sa kondisyon. Ngayon, ang katanungan ay ano kaya ang magiging plano ni Grace sa hinaharap? At ano rin kaya ang totoong pakay ni Philip? Mas tumagal ay naging mas mabuti ng kalagayan ni Grace at umabot sa puntong handa na siyang harapin muli ang mundo. Sa loob naman ng 1 taon na pagpapahinga ay sabik siyang makita ang kaning anak. Bago yon ay may importante pa siyang kailangang malaman lalo pat iba na ang kanyang pagmumuka ngayon. Itong mga dokumento at impormasyon na kailangan mong malaman patungkol kay Catherine. Isa rin sa kondisyong napagplanuhan ng dalawa ay ang pagbabago ng identity ni Grace. Para hindi ka mahirapan sa mga plano mo, kailangan mo ng bagong pangalan at estado sa buhay. Tiningnan ni Grace ang bawat dokumento sa loob ng folder at makikita roon ang birth certificate ni Grace, marriage contract nilang dalawa at iba pang background nito. At dahil ikaw nang nagmamayari ng mukha ng pumanaw kong asawa, ikaw na rin ang gagamit ng pangalan at buong estado ng buhay niya.
Sa tingin ko, isa rin siyang mabuting asawa sa'yo. Ganun na nga. Pero gusto ko lamang sabihin sa'yo na hindi masamang dahilan kung bakit binigyan kita ng panibagong mukha sa mismong pumanaw kong asawa. Hindi yun ang totoong pakay ko, Grace. Kung ganun, bakit? Yan ay dahil sa mga magulang niya. Anong kinalaman sa mga magulang ni Catherine? Kasalukuyan sila ngayong nasa home of aged sa Canada. Pero hindi pa nila alam ang pagkamatay ni Catherine dahil sa sakit na cancer. At hindi ko alam kung paano sila haharapin at sasabihin ng patungkol sa totoong nangyari. Kaya ba ginawa mo to? Para matulungan kita? Upang makita ng mga magulang ni Catherine na buhay pa siya? Oo, tama ka. Dahil biglaan lang ang pagkawala ni Catherine at pati ako'y hindi rin makapaniwala. Kaagad na intindihan ni Grace ang totoong pakay ni Philip at doon mas malalim na inunawa ang mga naging desisyon nito. Kung ganun, huwag kang mag-alala. Iingatan kong mukha na to at ipapangako ko sa'yo na pupunta natin ang mga magulang ni Catherine sa Canada at handa ako magpanggap. Mapasaya lamang sila. Salamat, Grace. Dahil doon ay sinimulan na nga nilang pagpaplano. Umabot ang hating gabi ang paghahanda ni Grace at sa wakas, natapos na lahat ng mga dokumento na kakailanganin niya. Anong paghahanda kaya ang gagawin ni Grace? Magiging susi ba to upang makuha niyang tuluyan ang anak mula kay Annalisa? Sa malaki at malapad na mansyon ay masayang umaga ang bumungad kay Annalisa. Gumising siya na may 5 kasambahay na umaatupag sa kanya. Good morning, babe! Nasa pagkainan na rin ang mismong ex-husband ni Grace sa si Robert. Ilang buwan matapos ang libing ni Grace, ay napagpasya ng dalawa na magpakasal dahil para sa kanila, wala nang hahadlang sa kanilang mga plano. Pero hindi nila alam, nagsisimula pa lamang ang lahat. Masayang nag-uusap sina Annalisa at Robert nang biglang may nag-doorbell sa pinto. Ay, ano ba yan? Umagang umaga. Tsaka diba sabi ko walang magpapapasok sa gate ng walang pahintulot? Yaya, pakicheck nga kung sino. Dali! Babe, kumalma ka. It's still 7 in the morning. Pero stress ka na sa isang doorbell lang. Ay nako, sino ba namang hindi masistress, Robert? Hating gabi nagising ako dahil kay Miko. Iyak ng iyak. Kesa naman pabayaan ko, diba? Siyempre, ako na ang mommy niya. Kailangan ko siyang alagaan. I am thankful for having you, Annalisa. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Matututo na rin si Miko na alagaan ang sarili niya. At ang sa ganun ay magagawa mo ng makapagpahinga ng maayos. Ano ba? Okay lang. Parte na ng buhay ko si Miko. Kaya mahal na mahal ko siya. Sad ni Annalisa, sabay tingin sa batang pinapakain ng isang kasambahay. Pero hindi alam ng lahat na nagdadrama lamang si Annalisa. Hindi niya totoong mahal si Miko at lalong ayaw na ayaw niyang alagaan ng bata dahil ang totoong gusto niya lang ay makuha ang yaman at ari-arian ng pagmamay-ari mismo ni Miko. Gusto niyang makuha ang loob ng bata upang siya mismong magnakaw sa yaman nito. Oh, about the hiring of personal nanny for Miko, wala ka ba bang nahanap? Ay, about that, wala pa eh. Ayoko namang magtiwala agad ni kanino lang. Kaya isa-isa ko talagang chinek ang mga backgrounds ng bawat isa sa kanila. You have a point. Pero kailan pa kaya tayo makakaharap ng magiging personal nanny ni Miko? And who among them best fits the position? I am applying for that position, sir. Natigil pareho ang mag-asawa sa pag-uusap nang may biglang magsalita mula sa likuran nila at nang tingnan nila to ay isang eleganteng babaeng nakatayo roon habang may dalang isang envelope. And who are you? I am Catherine Heidi Consuelo, and I am here to personally ask your permission and decision to be your child's personal nanny. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng dalawa ay walang iba kundi si Grace na nagpapanggap bilang si Catherine at ngayong araw ang simula ng kanyang mga plano. Napatayo si Annalisa at kaagad hinusgahan ng buong pagkatao nito at wala siyang ideya na ang babaeng kaharap na ngayon ay siyang babaeng pinagtaksilan niya. Hindi ka ba nagbabasa? Ang sabi roon,
online interview ang mangyayari. And here you are, personally letting us see your face. Ramdam ni Grace ang pangangati na sampalin at bugbugin ang pagmumukha ni Annalisa. Pero lahat ng yon, pinigilan niya. Base sa mga narinig ko, lahat ng mga nag-apply sa posisyong to, wala ni isang natanggap. Kaya gusto kong kausapin kayo ng harap-harapan at ipakita sa inyo na karapat-dapat ako bilang personal nanny. No! Get out of my house now! Yaya! Pakitawag nga ang guard! Ramdam ni Grace ang pungot sa pangmumukha ni Annalisa at nag-aalala rin siya dahil baka mapupunta lamang sa walaan lahat nang biglang maririnig ang malakas na iyak ng batang si Miko na kinalingon ng lahat. Oh no, my baby! Kaagad tong nilapitan ni Annalisa at akmang bubuhatin sana nang may mapansin si Grace. Huwag mo siyang lalapitan! Oh, what? Yaya, ano ba? I said call the guards now! Huwag mo siyang bubuhatin. Kailangan ng immediate care and check-up ang bata. Kasalukuyan siyang nakakaranas ng allergy reaction. What? Napatayo sa takot si Robert at kaagad nilapitan ng anak na si Grace namang tumakbo rin palapit sa batang umiiyak pa rin. Kailangan niyang tumawag ng doktor. Ngayon na. Tingnan niyo ang balat niya. Nagsisimulang mamutla. Yun ang dahil sa ininom niyang gatas. Anong pinagsasabi mo? May specific type of brand ang hindi tinatanggap ng katawan niya na dahilan ng panghihina ng kanyang paghinga. Alam na alam to ni Grace, hindi dahil expert siya sa ganon, kundi dahil siya rin ay may allergy sa specific brand na gatas at parehong-parehong naging epekto nito sa kanyang anak. Tila nakuha ng bata ang allergy niya. Kaya kinuha ni Grace ang kanyang telepono at kaagad kinontak si Philip. Grace, napatawag ka. May problema ba? Puntahan mo ako ngayon dito. Kasalukuyang nagka-allergy reaction ng... mas mabuting puntahan mo na ako ngayon . Ilang minuto lang ay dumating na rin si Philip at bilang expert na doktor ay kaagad namang naagapan ng bata. Goodness, thank you for saving my son, Doc. Walang anuman. Hindi ko rin naman matutulungan ang anak ninyo kung hindi dahil sa asawa ko. Naglakad palapit si Grace kay Philip at ngumiti sa harap ni na Robert at Annalisa na kanina pa tahimik ang dala ng kahihiyang ginawa niya kanina. Thank you so much, Catherine. Ngayon na pinakita mo sa amin na karapat-dapat ka sa posisyon bilang personal nanny ng anak ko. Sa tingin ko'y tanggap ka na. Anong masasabi mo, Annalisa? Walang kibo sa gilid si Annalisa at tanging pangiti lamang ang nagawa. Kung ganon, tanggap na po ba ako sa trabaho? Yes, you are hired. Abot langit ang sayo ni Grace dahil sa wakas, malapit na rin ang kanyang presensya sa kanyang anak at dahil doon ay mas magiging madali na ang kanyang mga plano. Ngayong araw na magsisimula ang pagiging personal nanny ni Grace, tila hindi niya na kinakalas ang tingin sa anak at gustong gusto niya na itong hagkan sa mga bisig niya. Catherine, nabalik sa wisyo si Grace nang lapitan siya ni Annalisa. Ano po yon? I just want to say sorry. Hindi ko akalaing magagawa mo yun sa anak ko. He saved my son's life. Wala po yun. Pinapakita ko lang po kung anong trabaho ng isang tunay na personal nanny. Now that we saw your skills, I welcome you to be part of this house. Makakaasa kang may tiwala na ako sa'yo sa pag-aalaga kay Miko. Nakakaasa po kayo. By the way, I gotta go to work. Please, take care of my son. Thank you. Nanatiling pinagmamasa ni Grace si Annalisa na naglakad na paalis at doon mas umapang kagustuhan ni Grace na maghiganti sa pinsan niya. Noon ay nakuha ni Annalisa ang buong tiwala ni Grace upang nakawin ang pamilya niya. Pero ngayon nabaligtad ang sitwasyon dahil kukunin mismo ni Grace ang tiwala ni Annalisa upang makuha muli ang tunay na sa kanya. Pangalawang araw niya na ngayon bilang personal nanny at halos lahat ng oras ay nakafocus siya kay Miko at ito ang tunay niyang ninanais, ang pagmasta ng anak niyang ngumingiti. Habang naglalaro ang bata ay inaayos naman ni Grace ang munting damit nito. Napakabilis mo namang lumaki, Miko. Sana palagi kang malusog ha.
Gusto mo bang mag-play outside? Kusang umiti ang bata sa kanya na siyang nagpalambot sa puso niya. Pero mas nagulat siya nang marinig ang mga binigkas nito. Ma? Kusang umanghang ang mga mata ni Grace sa luhang isa-isang lumalabas sa kanyang mga mata dahil hindi niya akalaing maririnig ang salitang mama sa kanyang harapan. Lukso nga talaga ng dugo ang nararamdaman ni Grace at gustong-gusto niya ng hagkan ng anak niya pero pinigilan niya na lamang ang kanyang sarili. Huwag kang mag-alala anak. Darating ang panahon. Makukuha rin kita mula sa kanila. Aalagaan kita ng buong buo anak ko. Maya-maya lang ay maririnig ang pagbukas ng pinto. Kaya kagad hinawin ni Grace ang kanyang luha. Pumasok sa loob ang kauuwi lamang na si Robert at hindi niya ngayon kasama si Annalisa. Miko, Daddy's here! Nakangiting naglakad palapit si Robert sa anak at binuha to habang si Grace ay pilit nang umiti sa harap ng lalaking pinagkatiwalaan niya noon na siyang manloloko pala. Mabutit hindi umiyak si Miko kapag umuwi ako. Thank you so much, Miss Catherine. Kath na lang pong itawag niyo sa akin, sir. Okay, Kath. Paano mo pala natutong mag-alaga ng bata? Malapit lang po talagang loob ko sa mga bata, sir. Kaya nung nakita kong ang hiring na pinost niyo, hindi po ako nagdalawang isip na subukan to. Napapalapit nga po ang loob ko kay Miko eh. Kasabay din doon ang pagngiti ng bata mismo kay Grace. Nagiging mabuti na ng loob ko sa'yo. Ako na pong magbubuhat. Mas lumapit si Grace kay Robert at intensyon niyang hawakan ang kamay nito at umastang walang nangyari. Higit sa lahat ay dala ng halingbuyak na amoy ni Grace ay mas umagaw yon sa atensyon ni Robert. Wow, you smell good. Salamat po. Tuluy nang napako sa kanya ang tingin ni Robert habang binubuhat at pinapatulog si Miko. Napansin niyo ni Grace kaya nilingon niya to. May problema po ba, sir? Nothing. Masaya lang ako na makitang pinapatulog mong anak ko. Ganito rin po bang ginagawa ni Miss Annalisa? Actually, I never saw his mom doing that. Bakit naman? Nakakatulog kasi si Miko kapag binubuhat. No. I am talking about his real mother. His mom died after he was born. Pumanaw siya sa mismong ospital kung saan natutulog lang ako sa tabi niya nung gabing yun. Pagising ko, nabalitaan ko na lang na nagpakamatay siya. Nagsimulang manganig si Grace dahil alalang-alala niya pa ang lahat ng paghihirap na nangyari sa kanya sa mismong araw ng kanyang panganganak. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit yun ginawa. Iniwan niya kami ng anak niya nang walang pasabi. Pasensya ka na. Masyado ako naging emosyonal. Naalala ko lang kasing pabango niya. Parehong-pareho sa ginagamit mo. Ganun po ba? Pasensya na po Kung gusto niyo, hindi ko na po gagamitin ang perfume na to. No need, it's okay. Ang totoo'y intensyon talaga ni Grace ang gamitin ang perfume na yun dahil isa sa plano niya ang maalala ni Robert nang pabalik-balik si Grace hanggang sa magiging rason to sa away nilang dalawa ni Annalisa. At yun ang sinasabik ni Grace na mangyari. Sa isang mesa ay sabay naghapunan ng mag-asawa at kasama na rin doon si Grace na siyang nagpapakain kay Miko. Saan pa ba pwedeng magandang puntahan kapag nasa Palawan na tayo, babe? Maghiking din kaya tayo. I know it would be fun. Babe, may anak tayo. Hindi natin siya pwedeng dalhin sa ganung klaseng lugar. Baka mapano pa siya. Pwede namang iwan na muna natin siya sa baba together with Catherine, di ba? Annalisa, next time na lang yan. Pero Robert, nasa Palawan na tayo niyan. It's for us to spend time together. Both Mika and Catherine can wait in the hotel. At saka para naman may new collection of photos tayong dalawa. Annalisa! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Robert sa pagkainan niya na siyang kinatigil ni Annalisa. Nagsimula na rin umiyak si Miko kaya binuhat to ni Grace at dinala niya to sa kwarto ng bata. Pero binuksan niya ng konting pinto upang marinig pa rin ang pag-aaway ng mag-asawa. What? Okay lang naman yun, Robert. Wala namang problema ron. No. Baka anong mangyari kay Miko at Catherine?
Habang tayo nagpapakasi sa pag-hiking? Annalisa naman, hindi ka ba nag-iisip? Hindi naman pagpapakasi ang pupuntahan natin nun eh. It's a business meeting. At saka anak kong pinag-uusapan natin dito. Anak natin, Robert. And I'm sorry, okay? Sige na, kumalma ka na. Palibhasa kasi, hindi galing sa sinapupunan mo si Miko. What? Now you're blaming me now? Ang ibig kong sabihin, sana magkaroon ka rin ng paki sa anak natin. Stop acting as if you're still a teenager. Who can go anywhere, you go. While your son is struggling and asking for your care. I am taking care of our child, Robert. Ano bang problema mo? You're taking it too personally. Hindi ka pa rin ba makamove on sa pagkawala ni Grace? Natahimik si Robert at hindi na sumagot pa sa naging tanong ni Annalisa. Sabi ko na nga ba, mahal mo pa rin ang babaeng yon. Don't mention her anymore. Kasi guilty ka, tama? That you are still in love with that woman. Well, here I am, trying to fit myself to you. Pwede ba, Robert? Ako naman ang mahalin mo. Patay na si Grace. Patay na siya. I said stop. Maririnig ang pagbagsak ng bote sa sahig at sunod na maririnig ay ang malakas na iyak ni Annalisa. Habang si Grace ay nakangiting nakikinig lamang pareho sa kanila dahil alam niyang siya mismo ang dahilan ng away nila. Dahil lamang sa simpleng perfume ni Grace ay umabot hanggang sa utak at puso ni Robert ang pagkasabik sa pumanaw nitong asawa. Sige pa, mag-away pa kayo hanggang sa magiging kailaban niyo ng isa't isa at gagawin ko ang lahat upang mangyari yun. Sisirain ko hindi lang ang pagkatao ninyo, kundi pati na rin ang pamilyang binuo niyo. Ikinuwento ni Grace ang lahat ng nangyari kay Philip pagka-uwi niya habang taimtim namang nakikinig ang doktor. I still have a lot more things to do before I can totally avenge everything. But always remember to be careful. Kailangan mo maging mas maingat sa mga plano mo. Lalo pat ibang klase si Annalisa. That is why for her to totally feel my wrath, uunahin kong kunin ang tiwala ni Robert sa kanya. And I will slowly drag her to hell. Today has been a long tiring day for you, Grace. Mabuting magpahinga ka na rin. Salamat sa pakikinig, Philip. Matulog ka na rin. Akmang aalis na sana si Grace papunta sa kwarto niya nang makita niya si Philip na kumuha ng 2 tableta sa hawak nitong sleeping pills at akmang iinumin niya sana to nang pigilan siya ni Grace. What are you doing? Umiinom ka ng sleeping pills? This is fine. I've been doing this for a year now. Masama yan sa katawan, Philip. Pero tinutulungan akong makatulog nito, Grace. Kaya hayaan mo na ako. Pasensya ka na, Philip, ha? Pero pipigilan kita sa gagawin mo. Ano bang dahilan bakit umiinom ka palagi ng pills? Tumagal ng ilang segundo bago sumagot si Philip. Simula nang pumanong asawa ko, hindi na ako makatulog ng maayos. Kaya pabayaan mo na lang ako, Grace. Akmang iinumin na talaga ton Philip nang hawiin ni Grace ang kanyang kamay na nagpatilapon sa gamot. Grace, bakit mo yung ginawa? Sa tingin mo hahayaan lang kitang malugbok sa sarili mong emosyon habang ako rito nagpapakasaya? Kung ganon, hindi mo ako mapipigilan sa mga desisyon ko, Philip. Hinawakan ni Grace ang kanyang kamay at hinila to papunta sa mismong kwarto ni Philip. Grace, anong ginagawa mo? Matulog ka na at tatabihan kita. Grace, hindi pwede. Nire-respeto kita higit sa alam mo. Kaya respetuhin mo rin ang desisyon ko. Matutulog akong kasama ka. Dahil hindi ba't gano'n naman talagang mag-asawa? Ikaw nang nagsabi, Philip. Aasa ako bilang asawa mo sa loob ng 5 buwan. Kaya gagawin ko yon. Tuluyan ang pumasok si Grace at nauna nang humiga sa kama habang si Philip ay nanatili sa pintuan. Oh, ano pang hinihintay-hintay mo? Halika na, matulog na tayo. Hinay-hinang naglakad palapit si Philip sa kama hanggang sa makahiga siya roon pero napakalayo ng kanilang agwat ni Grace. Grace, huwag mo na ulit itong uulitin. Ayoko makapag-isip ka ng masama dahil sa akin. Sa hindi inaasahan ni Philip
ay hinawakan ni Grace ang kanyang kamay, kaya napalingon siya rito na nakatingin na sa kanya. At doon kusang tumibok ng malakas ang puso ni Philip nang makita ang mukha ng asawa sa katawan ni Grace. Yan, tingnan mo lang ako, Philip. Hahayaan kitang titigan mo ako gaya ng paano mo titigan ng asawa mo noon. Hindi mo rin ako mapipigilang matulog dito kahit bukas o sa mga susunod pa mga araw upang hindi lang kita makitang umiinom ng mga gamot na yon. Isa-isang tumulo ang mga luha ni Philip dahil muli niyang naramdaman ang presensya ng kanyang namayapang asawa sa halos isang taon ng mapagkawala nito. Doktor ka nga. Kaya mong gumamot ng libo-libong tao, Philip. Pero hindi mo man lamang kayang gamutin ang sarili mong puso. Kaya hayaan mo kung tulungan kitang gamutin ka. Gagawin ko yun para sa'yo. Good night, Philip. Sana'y makatulog ka ng maayos ngayong gabi. Hindi na rin napigilan ni Grace ang maluha dahil hindi niya aakalaing pareho pala silang dalawa na nahihirapang makatulog gabi-gabi. Na tila isang bangungot ang nararanasan nilang pareho at araw-araw nila itong nilalabanan dahil may misyon pa silang kailangan sa mundong to. Kinaumagahan ay saksi si Grace ang makitang mahimbing nang natutulog pa si Philip, kaya imbis na gisingin to ay inayos niya ang kumot at hinay-hinay lumabas ng kwarto upang makapagluto na dahil ngayong araw ay kasama siyang aalis papuntang Palawan kung saan may business trip sina Robert at Annalisa. Isa rin tong malaking pag-asa ni Grace upang mas mapadali ang kanyang mga plano. Habang naghahanda ng makakain si Grace, ay narinig niya ang paglabas ng kwarto ni Philip. Mabutit nakatulog ka ng maayos, Philip. I'm happy for you. Hindi ko rin nakakalaing makakatulog ako ng maayos. Salamat ha, Grace. Kung ganon, magluluto ka ng breakfast para sa ating dalawa. Tulungan na kita. Kaya masayang naghahanda ng pagkain silang dalawa at doon nagsimula ang pagkalapit at pagkakaibigan ni na Grace at Philip. Ngunit ang katanungan ay, hanggang pagkakaibigan lamang ba talaga? O meron pang mas malalim na mabubuo? Hello, Palawan! Parang nakalabas ang reha si Annalisa dahil napaka-excited niya nang makatapak na siya sa lupain ng Palawan habang si Grace ay focus lamang atensyon sa anak at napapansin ni Robert. Ayos ka lang, Catherine? Do you want me to help you? Okay lang po ako, sir. Mas mabuting mag-enjoy din po kayo. Gusto niyo po ba nito? Saad ni Grace sabay abot ng isang cookie nuts kay Robert. At nang makita niya yun, ay ganoon na lamang ang kinatigil niya. Ano pong problema, sir? Allergic po ba kayo sa nuts? Pasensya na po. No. Naalala ko lang si Grace. Parehong-pareho kayo ng paboritong cookies. Talaga po ba? Kung ganun po, para po sa inyo. Hindi yun tinanggap ni Robert, kaya si Grace na mismong humawak sa palad nito at iniligay doon ang cookies. Masarap po yan. Enjoy! Naglakad na paalis si Grace habang tulak-tulak ang stroller kung saan mahimbing nang natulog si Miko. Naglabas ng ngiti si Grace nang hinay-hinay niya nang makukuha ang loob ni Robert. Catherine, pwedeng pakihawak ng bag ko, please? Kaagad na kinuha to ni Grace kahit puno na ang kanyang kamay ng mga bags habang tulak-tulak pa si Miko. Ay, pwedeng dun ka muna sa my pool? Nakikita ka kasi sa likuran ko Ramdam ni Grace ang inis kay Annalisa pero naging kalmado lamang siya. Hindi niya rin aakalaing isang ideya ang pumasok sa kanyang utak. Labag man sa loob niya, ay binitawan niya ang stroller at diretsyong tumalon siya sa pool sabay sigaw. Agad na alarma si Annalisa at si Robert namang walang pag-aalinlangang tumalon upang iligtas si Grace na nahulog sa pool. Ayos ka lang? Salamat, sir. Catherine, what happened? Bakit ka nahulog? Hindi ko kasi akalaing masyadong sada ang parte po ng kinatatayuan ko. Nako, buti na lang ang bitawan mong stroller ni Miko. Sorry po talaga. Mas mabuting dito ka na muna, Grace. Kukuha muna ako ng tuwalya. Annalisa, come with me. We need to talk. Sumunod naman sa Annalisa na walang ideya na pati siya'y kakausapin ni Robert habang si Grace ay pinagmamasdan silang naglakad pareho.
Ano yun, Robert? What do you want to say? Annalisa, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Intention mo bang gawin kay Catherine para mahulog siya sa pool? What are you talking about? Pina-atras ko lang siya dahil photobomber siya sa pictures ko. Hindi ko siya inutusang tumalon. That's the problem. Hindi mo nga siya inutusang tumalon. Pero sabi mo pa nga slide ang parting yun. Kaya nahulog siya sa pool. Paano kung nahulog din si Miko ha? Dahil dyan sa kakaselfie mo? Bakit ba pinaggagalitan mo ko, Robert? Hindi ko kasalanan ang nangyari. Yan ang problema sa iyo Palagi na lang sarili mong iniisip mo. Sumusobra ka na, Annalisa. Sa kabilang banda ay nakikinig lamang si Grace habang nagtatago sa isang sulok at napangiti siya nang magtagumpay ulit ang inaasahan niya. Buong araw ay wala sa matinong pag-iisip si Annalisa na sa naging away nilang dalawa ni Robert. Kaya ginamit ni Grace ang pagkakataong yon upang lapitan siya. Pwede po ba akong makiupo? Where's Miko? Dapat nasa tabi ka niya ngayon. Natutulog po si Miko. Kayo po ba? 10:00 na ho ng gabi. Pero nandito pa rin po kayo sa labas. Dahil po ba to sa nangyari kanina? Let's just forget it. Nag-aalala lang po ako. Dahil wala namang pong problema sa nangyari pero masyado yatang galit po si Sir Robert. Napalingon si Annalisa kay Grace at nakaramdam siyang may kakampi siya ngayong gabi. Napansin mo rin ba, Catherine? Palagi siyang galit sa akin. Ano bang problema niya? Ay naku. Hindi naman sa nangyayang po ako, no? Pero may palagi po akong naririnig na pangalan na sinasabi niya. Pangalan ho ata ng babae. Babae? Sa tingin ko, Grace yata ang pangalan. Tuluyan ang natigilan si Annalisa kahit hindi naman totoo ang sinasabi ni Grace. Gusto lamang talagang baliktarin niya ang sitwasyon. So hindi pa rin pala talaga siya nakakamove sa lecheng babaeng yun. Anyway, I don't care. Patay na rin naman siya Ako pa rin naman ang pinakasalin ni Robert. By the way, pwede bang tingnan mo mga pictures ko? Nahihirapan kasi ako mamili ng ipopost Bago pa buksan ni Annalisa ang kanyang phone, ay nakapako ng tingin ni Grace sa screen at kitang-kita niya roon ang password ng phone at doon siya nakaisip ng plano. Sumapit ang 3:00 ng gabi ay mahimbing na natutulog ang mag-asawang Robert at Annalisa pero gising na gising pa rin si Grace. Hinay-hinay siyang pumasok sa kwarto at kagad nakita ang phone sa maliit na mesa kaya walang pag-aalilangan itong kinuha at diretsyong lumabas. Ramdam ni Grace ang panginginig sa takot pero desperada na siya sa kanyang gagawin. Gamit ang USB ay kinabit niya to sa phone at kinolekta lahat ng files mula roon at nang matapos ay ibabalik niya sana to ulit nang may iba pa siyang maisip na masamang plano. Umabot ang ilang minuto ang pagpipindot niya sa phone hanggang sa makontento siya at binalik na to. Tingnan natin kung hindi ka pa susukuan ni Robert Annalisa. Dahil bukas na bukas, isang malaking pasabog ang nakaabang sa'yo. Tinawagan ni Grace si Philip at sinabi ang lahat ng nakalap niya. Magugulat ka sa nakuha ko, Philip. Nabuksan ko ang phone ni Annalisa at inaccess lahat ng files at data niya. Kaya nandito na lahat sa USB. That's nice to hear, Grace. Oras na rin patawagin ko ang kaibigan ko upang matulungan kayo. Kaibigan? Mas mabuting isikreto ko muna to sa'yo. Ngayon ibigay mo muna sa akin yung USB. Makakaasa kang magiging matagumpay ang naisip kong paraan. Natiwala ka ba sa akin? Oo naman. Kung ganon, ipapadala ko na to sa'yo ngayon na. May tiwala ko si Philip. Kinall-ended na ang tawag habang napaisip naman si Grace kung ano kaya ang pinaplano ni Philip. Bumalik na rin sila ng syudad at dadaan din muna sila sa office dahil may kukunin lamang si Annalisa. Tahimik lamang sa likuran ng sasakyan si Grace kahit ang totoo ay may malaking sorpresang naghihintay para kay Annalisa. Sumama sa paglabas si Grace na buhat-buhat si Miko. Pero kahit nasa first floor pa sila ay pinagtitinginan na si Annalisa sa mga nagtatrabaho roon. Bakit sila nakatingin sa akin? Masyado yata akong maganda sa mga mata nila. Mas mabuting kunin mo na mga gamit mo at alis na tayo.
Okay, fine. Papasok na sana sa elevator si Annalisa. Nang pagbukas nito ay may 3 babaeng bumungad sa kanya at sa hindi inaasahan ay malakas siyang sinampal ng isang babae. Naalarma ang mga tao sa paligid pero si Grace ay nagsimula ng maintriga sa mga nasaksihan. What the hell did you do? Did you just slap me, ha? Miss Somoza, anong problema rito? Bakit mo sinampal si Annalisa? Hindi mo ba alam ang kalaswaang ginawa ng asawa mo, ha, Sir Robert? What do you mean? Anong kalaswaan? You better shut up! Ikaw ang tumahimik. Kating-kati ka na bang lumande kaya pati asawa ko ay sinandan mo ng nude pictures? What? How dare you accuse me? Pati rin kami biktima ng kalindaan mo, Annalisa. Sinend mo rin sa boyfriend ko ang mga nakahubad mong pictures. Halos lahat ng mga nagtatrabahong lalaki dito sa kumpanya ay sinendan mo ng kalaswaan. What the hell is happening, Annalisa? Explain this to me now. Wala akong ginawa, Robert. Kahit i-check mo pa ang phone ko. Oh, heto. Wala naman akong Hindi natuloy yung mga sasabihin pa sana niya nang kitang-kita niyang mga nakahubad nitong pictures na isa-isang sinend sa bawat lalaking katrabaho. No, I didn't do this. Someone hacked my phone. Hindi ako nag-send nito. Robert, maniwala ka please. Hindi ko magagawa to sa'yo. Malakas sa bang hinawin ni Robert si Annalisa na nagmamakaawa at akmang aalis sana siya nang biglang dinubog ang entrance ng mga media na isa-isang nagtakbuhan papasok ng opisina. What is happening? Bakit nandito ang mga media? Kasabay din doon ang pagbukas ng malaking TV sa loob at umalingaw-ngaw ang sound nito kaya lahat ay natigilan at napalingon sa balita. Isang leak photos ang kumalat online patungkol sa pangungurap ng isang business owner sa mga small businesses na nag-invest sa kanyang corporation. Siya ay isang kilalang CEO na nagngangalang Robert Cruz. Namutla ang buong katawan ni Robert sa mga narinig. Talang halos buong buhay niyang sikretong maingat na nakatago ay biglaan lamang nalaman ng buong mundo. Kayo po ba si Robert Cruz? Maaari po ba namin kayong ma-interview kung totoo ba ang pangungurap ninyo? Totoo bang kayong nasa likod ng corruption sa investment? Tila hindi na makahinga si Robert at Annalisa nang dumugi na sila ng media at nang marinig ang sirena ng mga pulis ay doon sila mas naalarma. Pero biglang may humablot ng kanilang mga kamay palayo sa mga media at ito'y walang iba kundi si Grace. Kailangan niyo na pong umalis ngayon na. Hinahanap na po kayo ng mga pulis. Paano kami makakatakas? Huwag kayong mag-alala. Nandito ako para tulungan kayo. Dumaan po kayo sa exit ng opisina at may nakaparada ang itim na sasakyan doon. At umalis na kayo. Heto ang susi. Paano ka? Ako na pong bahala sa sarili ko. Sige na, umalis na kayo. Tumakbo na paalis ang dalawa at abot ang saya nang nandun nga nakaparada ang sasakyan. Mas mabuting tumakas muna tayo ngayon. Mamaya na natin pag-usapan ng lahat ng to. Si Robert ang nag-drive at katabi naman niya si Annalisa. Pinaharurot nila ito ng mabilis at nang makalayo na napasigaw sila sa saya. Pero isa pang pasabog na nakaabang sa kanila. Nang makalayo ay ihihintusan ni Robert ang sasakyan. Pero nang pinutin niya ang brake ay hindi yun gumagana. Anong problema, Robert? Ang brake, hindi gumagana. Ano? Tanging pagsigaw ang nagawa nilang dalawa at dahil sa bilis ng pagmamaneho ay diretsyong sumapol ang sasakyan sa malaking puno at maya-maya pa yung malakas tong sumabog. Putol ang parehong mga paa ni Robert sa lakas ng impact ng pagkakabangga at si Annalisa naman, sunog ang buong mukha nito nasa malakas sa pagsabog ng sasakyan. Sa kabilang banda ay nakangiting itinutulak-tulak ni Grace ang stroller ng anak niya palayo sa gulo at saka tinawagan si Philip na tagumpay ng mga plano. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Naidala pa silang pareho sa ospital at mas batang nabuhay kaya dumiretso doon si Grace na madalang mga papeles. Diyos ko po. Nagdama si Grace na naawa sa nangyari sa mag-asawa
Pero sa kaloob-looban ay tawang-tawa na siya. Catherine, help me. Alam kong naawa ka sa kalagayan namin. Tulungan mo kami. Huwag po kayong mag-alala. Nandito ako para tulungan kayo. Heto ang mga papeles patungkol sa feet and face transplant na kakailanganin ninyo. Ang gagawin nyo lang po ay pipirma rito. At bukas na bukas, darating ang mga doktor na tinawagan ko na. Salamat. Maraming salamat. Diretsyong pumirma si Robert doon at si Annalisa namang hindi na makakita sa papel kaya sulat lamang siya ng sulat doon. Ang hindi nila alam, parehong ibang papeles pala ang kanilang pinirmahan. Sumapit ang panibagong araw, sabik na ang dalawa sa tulong na sinabi ni Grace dahil matutulungan na sila sa aksidenteng nangyari. Pero ibang dumating sa inaasahan nila. 7 mga pulis ang dumating kasama ang media. Bakit kayo nandito? Bakit may mga pulis? Umalis kayo! May warrant of arrest kami laban sa inyong dalawa. Kay Robert Cruz, sa salang pangungurap sa kumpanya. At kay Annalisa naman, ay ang salang pagpapakalat ng malaswang larawan at pagpatay kay Grace Enrique. Ano? Pinatay mo si Grace? Pinatay mo ang asawa ko? Tila lugmok na ang nararamdaman ni Robert dahil isang malaking revelasyon to. Dahil hindi lamang pala isang naging kasalanan ni Annalisa na siya rin palang pumatay sa unang asawa nito. Robert, patawarin mo ako. Ayop ka? Pinatay mo ang asawa ko? Parang tinusok ng paulit-ulit ang puso ni Robert sa pagsisisi na isa palang mamamatay tao si Annalisa. Sa korte ay kaagad pinarsahang guilty silang dalawa. Dala ng mabigat ng mga ebidensyang kitang-kita na ng buong mundo at ito'y dahil sa tulong ni Philip. Sila'y may kilalang hacker. Binayaran niya to kaya tagumpay ang pagpapakalat at hindi lang yun, na-access din ang CCTV footage sa ospital at nahanap ang deleted footage kung saan kitang-kita ang pagtulak ni Annalisa sa hagdanan. Ilang linggo ang lumipas ay naisipan ni Catherine na bisitahan silang pareho sa presinto at una niyang binisita ay si Robert. Catherine, nasaan ang anak ko? Ayos lang ba siya? Okay lang si Miko. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala ha. Kapag nakalabas na ako rito, babawi ako kay Miko. Aalagaan ko siya at Hindi na kailangan. anong ibig mong sabihin? May nag-adapt na kay Miko. At base to sa naging desisyon ninyo. Adapt? Wala akong naalalang pinadap ko si Miko. Well, you actually signed an adoption paper. Binuklat at pinakita ni Grace ang papel na pinirmahan ni na Robert at Annalisa doon sa ospital. Nakaraang linggo nang lumipas. Anong kalokohan to, Catherine? This is a legal document stated that Miko will be adopted by a new family. And it's none other than me. Catherine, paano mo nagawa to sa akin, ha? Wala kang ang ideya ng isa, Robert. Hindi mo napansin ang mga patibong kong inihanda. Simula nang tumapak ako sa mismong pamamahay mo, ay isa-isa ko nang nakukuha ang tagumpay. Kung ganun, ikaw ang nagtanggal ng brake sa mismong sasakyan. At ikaw din ang nagpakas ng data documents ko. Hindi lang yan. Ako rin ang dahilan ng lahat ng problema mo. At si hinaharap. Dahil ngayon na mabubulok ka na sa kulungan, kukunin ko lahat ang yaman mo. Lalong-lalo na ang yamang kinuha mo mula sa pamilyang Enrique. Bakit mo to ginagawa, Catherine? Gusto mo talagang malaman? Yun ay dahil may malaking kang kasalanang nagawa kay Grace Enrique. Kilala mo ang asawa ko? Kilalang kilala kong asawa mo, higit pa sa alam mo. Dahil ramdam ko ang kirot at sakit na nararamdaman niya noong niloko mo siya. Kaya hindi ka niya mapapatawad, Robert. At masaya siyang makita ka ngayon na nabubulok sa kulungan. Ngayong nasabi ko ng lahat, wala na akong oras para manatili pa rito. Tumayo na si Grace at diretsyong lumabas habang naiwan doon si Robert na sumisigaw at hindi man lamang kayang tumayo dahil wala nang dalawa niyang paa. Sunod yung binisita ay si Annalisa. Nasunog na ang mukha nito at wala nang naiiwang bahid ng ganda sa kaning mukha.
Catherine, ikaw ba yan? Mabuti bumisita ka. Alam kong nandito ka para tulungan ako, tama? Oo. Sabi ko na nga ba? Tama ka, Annalisa. Tutulungan kita. Hanggang sa mamatay ka at masunog yung kaluluwa mo sa impyerno. Oh, what? Ayoko nang magtagal pa rito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nararapat lamang nangyari sa pagmumukha mo. Malaking nagawa mong kasalanan mismo kay Grace. Kilala mo si Grace? Sino ka? Kaano-ano mo si Grace? Sabihin mo sa akin. Hindi na importanteng malaman mo kung sino talaga ako. Ang importante naranasan mo rin ang hapdi at sakit na naramdaman ni Grace nang tapunan mo siya ng asido. No, stop it! Damdamin mo ang sakit, Annalisa. At sana'y mabubulok ka habang buhay sa kulungan. Sa ganun, maging masaya na si Grace. Nakangiting naglakad paalis si Grace habang takot na sumisigaw sa Annalisa sa loob. Paglabas ni Grace sa presinto ay bumungad sa kanya ang maaliwalas na hangin habang naghihintay sa hindi kalayuan ang sasakyan ni Philip habang mahimbing namang natutulog si Miko. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi inamin ni Grace na buhay pa talaga siya, yun ay dahil tanggap niya ng lahat. Alam niyang hindi na babalik sa dating mga pangyari, kaya mas sinanggap niya na baguhin ang buong pagkatao niya bilang si Catherine. Lumipas ang 7 buwan, ay kinasal na rin sina Philip at mas lumaking malusog naman si Miko. Siya kami na kanyang totoong ina at bagong mapagmahal na ama. Trahedya man kung isipin ang buhay ni Grace, ay muli niya pa rin nakuha ang saya at tagumpay na inaasam niya. Totoo nga ang kasabihan na there's always a rainbow after the rain. Binago man ni Grace ang kanyang buong pagkatao, ay hindi naman nawala ang kabaitan at pagiging mapagmahal niyang ina sa kanyang anak. Kung kayo ang hukom na magdedesisyon sa naging hakbang ni Grace upang makuhang muli ang kanyang anak, sa tingin niyo ba'y sapat ang lahat ng ginawa niya sa mga kalaban? Comment down below ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod po muli nating kwento, dito lamang sa Kuya Agustin Stories.